So umandar siya ng parang hindi siya umandar. Wow! Maganda ang acceleration. Okay ka lang? Hindi mo ma-feel na bigla siyang pumasok? Yes, napaka-smooth. Hey guys, so nandito pa rin tayo sa Autofocus Test Drive Festival dito nga sa Mall of Asia Concert Ground, and this time dito tayo sa Toyota, sa booth ng Toyota, and makapag-test drive tayo nitong Toyota Corolla Cross Hybrid. Hey guys, so nandito na nga tayo sa loob ng Toyota Corolla Cross V variant. Okay? Yung V variant, ito yung sa gitna ng top of the line na GRS, pero mas mataas naman siya dun sa G. So in between siya ng GRS at ng G. Okay? Magta-test drive tayo today. This is actually the 2023 model unit nila pang test drive. Pero meron na silang bagong model na 2024. Nadagdagan lang naman daw ng mga safety features. Okay? Pero in this video, mag-focus tayo sa pagdadrive ng hybrid. Okay? Kasi we all know, dito man, kakaunti pa lang naman tayong familiar talaga on how to operate the HEV and ano ba ang difference ng yung experience sa pagdadrive niya. So, okay. May start button siya. Patayin ko lang muna ulit. So, pag mag-start ka, ganun din ulit, ano? Kailangan mo step on the brake. Yes, Papa. Tsaka siya aandar. So umandar siya ng parang hindi siya umandar. Kasi wala kang maririnig na makina. Okay, so open na siya. Makikita nyo, instrument cluster niya dito. May malaki siya ditong about 5-6 inches na digital screen. Tapos meron siyang dito sa left side parang katumbas ng RPM. Naka-analog siya. Merong charge, echo, power, and then may fuel gauge and temperature. Analog din. Okay, so anyway, focus tayo sa pagdadrive. So, unang-una, ang mapapansin nyo, pag pinot mo ng start, wala kang maririnig. Yung aircon, umaandar na, malamig na, wala kang maririnig. So, from P, punta tayo sa D, and then, walang parking brake. Foot brake. Naka-foot brake siya. Yes, Papa. Yan. May foot brake siya dito sa ilalim, okay? Ngayon sir, naririnig na natin ngayon kasi ang gumagana ngayon sa atin yung engine na po. Bali, engine na naririnig na natin yung sa tunog ng engine na bumabato ngayon kay battery po. So yung ugong na yan ngayon, yung naka-engine na po tayo. Engine na yan. So nagko-consume na siya ngayon ng gasolina. Yes po. Okay. Nangyayari yan kasi mababa ang charge ng battery sa ngayon. Pero kung malakas sana ang battery, tuloy-tuloy pa rin tayo. Battery pa yung gumagana. Pansinin niyo ngayon sir, ang gumagana sa atin ngayon sa wheels natin and then sa engine. Kaya nag-aano ngayon sa battery. Nagbabato siya ng kuryente. So maganda kasi nakikita mo yung behavior niya. Yes, so eto, self-explanatory naman actually pag tiningnan mo. So sinasabi niya dito na yung engine kanina umaandar. So right now battery. Ayan, engine na naman. So nagpapalit-palit siya because depende sa charge ng battery. Yes, Pero very din pala no? Dinig na dinig mo rin pag umaandar yung motor. Yung engine niya. Pero pag si battery na siya, talagang halos wala kang marinig, tahimik. Mas malakas pa yung ng aircon. Okay. Yung tunog ng aircon, yung fan ng aircon niya. So, sa actual experience mo, parang iisipin mo, ba't ang ingay nung engine? Pero it's actually because right from the start, tahimik kasi siya. Yes, so kung pag-upo mo at umandar agad yung gas engine, meron na siyang dating ingay, i-consider mo siya as normal. Yes, pero kung kanina, from the start, motor lang siya, battery lang siya, tapos bilang kakarga yung engine, dun ka na parang isip mo, ba't ang ingay? Tama. Okay. So mas complicated ang system ng Toyota no pagdating sa HEV. Yes, pero well, complicated for us users if we are trying to understand how it works. Pero
Matagal na si Toyota sa HEV. Na-polish na nila itong technology to. Yes. So anyway, driving, obviously, ang ganang manibela, ipas na ba to, sir? Electronic power assist na to? Yes po, apa. Ang ganang manibela, yung suspension, okay din. Medyo a little bit firm, pero mafe-feel mo that it's working. Si battery ngayon ang nagpa-function. So kapag battery completely quiet talaga siya, silent, papasok tayo dito. Sige po. Or isa pa tayong ikot. Kasi maraming nakapila pa. Sige. Para maano mo siya. So bilisan natin ng konti. So pag tinapakan ko, ayan. Ayun sir, pag nagpo-pull ka sa gas pedal, matic yung nag-shift siya, nag-i-engine siya. Kahit anong condition ng battery, yes, automatic mag-ano siya. Pag may pag nag-demand ka ng more power, yes, tama. Automatic. Okay. Yun. Dun, pag turn natin dito, subukan nating kumataw ng konti. Okay, bibilisan natin ng konti. Ayan. So, pag tapak mo nga, mag-ano nga siya. When you step on the gas, biglang papasok talaga yung engine. Maganda ang acceleration. Maganda. And then, napansin ko, wala siyang, yung binabanggit ko guys sa inyo na experience ko nung nagda-drive ako ng Tesla, yun talaga full EV yun. Pag binitawan mo yung accelerator niya, yung gas pedal niya, mafe-feel mo na mabilis siyang mag-decelerate kasi nagre-regenerate. Ito, parang feeling ko ano pa rin yung normal na gas engine. Ayan tuloy-tuloy pa rin siya, hindi ako nakatapak. So, iba kasi iba ang nito. Iba ang pagkakagawa ng Toyota. So, as you can see, pag hindi ako tumatapak, makita mo naman na nagcha-charge siya sa battery. Nagre-regenerate din siya. Pero yun nga lang, iba ang driving experience. Normal pa rin, hindi siya mabilis mag-decelerate. So, I would say positive yun kasi pwede kang makatipid. Mas makatipid ka kasi parang malayo-layo pa yung takbo mo. Itong V variant, mas maganda yung interior niya, mas malaki yung infotainment niya, yung floating infotainment niya dito, mas malaki yung screen. And ito mukhang leather, pero from a distance mukhang leather, pero pag hinawakan mo hindi siya leather. Pero maganda tingnan. Ito mukhang leather din. And dito plastic. And maganda naman tong accent niya. Okay, ayan. Ramdam na ramdam ko yung engine umaandar. Okay, pasok na tayo sa loob. Saan nga ba ang takbo natin dito? Diretso lang Tapos dito. Kakanan ba? Kakaliwa. Wow! Maganda ang acceleration. Maganda ang suspension. Okay ka lang? Next slide po. Ayan. Yan, dyan natin maano kung ano yung suspension niya talaga. Okay, lubak. Alam naman natin dito sa Pilipinas na yung natin, yung pinaka road natin, yung road condition natin talaga. Maganda. So medyo on the firm side yung suspension Pero okay lang din. Yun nga, lalaban to sa lubak-lubak ng EDSA. Turning radius, tama lang yung size, hindi ko naman tinamaan yung cone. Hindi ako mapapagalitan ni George, yung race car driver na tinuruan ako mag-slalom sa car, sa mini drive test. Sana tayo ulit. Sa ikot pa tayo. Sa pang-ikot. Okay lang ba yung cameraman natin? Hataw tayo ulit. Dito pwede din. Ano ba yan? Napalabas ka na. Okay, so anong masasabi ko dito in terms of driving experience? Hindi
hindi ko na-feel ang difference. Unlike nung una ako nakapag-drive ng Tesla, naramdam ko ang pagkakaiba driving an EV. Ito, Toyota Yaris Cross, it feels the same. Parang wala kang masyadong transition na mararamdaman dito. Wala kang pagbabago. Para ka lang din nag-drive ng normal na gas engine. And na-appreciate ko to kasi ako, gusto ko naintindihan ko kung ano nangyayari. So, yung tunog ng gas engine, sa iba can be a little bit annoying kasi biglang mapapansin mo biglang umaandar. Pero wala siyang jerking wala siya yung hindi mo mafe-feel na bigla siyang pumasok. Yes, Napaka-smooth. Pwede niyo ikumpara dun sa 'di ba yung Mazda CX-5 and then yung ibang SUV merong i-stop. Mas ramdam mo pa actually yon kapag yun ang umaandar. 'Di ba yung i-stop pag nasa traffic ka, naka-stop kang ganyan tapos fully charged yung battery mo, mamamatay yung engine. Pag bitaw mo ng brake, magkikick in yung gas. Yun, ramdam mo na nag-start. Ito, pag nagkikick in yung gas engine, bigla mo na lang marinig na, wala kang marinig na something mechanical na biglang may umandar. Napaka-smooth. Okay, so pag nag-reverse ka, meron siya nakakatuwang feature. Ayan, pag reverse, automatic, yung side mirror tumutungo, bumababa, para makita mo yung parking mo, kung nasa loob ka ba ng linya o hindi. Pinakauna kong na-experience yan dun sa tita ng wife ko na naka BMW X3. Feature ng BMW, meron na rin pala dito sa Yaris Cross. So kasama namin today si Sir Adrian from Toyota Otis. I'm Adrian Mercader, Toyota Otis Marketing Professional. Ilalagay ko po dyan, ipa-flash ko yung number ni Sir Adrian para alam nyo kung paano siya kontakin. Yes, and at least nakita nyo siya, so familiar kayo sa face niya. Pagpunta nyo doon, banggitin nyo lang po, bibili ako ng Toyota Yaris kasi napanood ko sa Team DTV. Yes, ayun. Follow and subscribe na rin si Sir. Okay, thank you sir. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel, and we are also on Facebook. Please like to follow our page. So that's it folks. Thank you for watching. Drive safe. Bye.